Cheesy and creamy chicken tomato macaroni naman tayo mga tita. Mabilis lang tulutuin mga tita at promise magugustuhan to ng mga anak nyo. May anak akong sobrang mapili sa pagkain mga tita, pero kapag ito yung niluluto ko ay nakusimu talaga. Walang ititira. Speaking of which mga tita, eto pala siya. Pinagpapaprepare ko siya ng mga ricados ng tinapay namin. Magbe-bread baking na naman ulit kami. Sa recipe natin ngayon mga tita, magpe-prepare tayo ng tomato in can. It's either cut tomato, diced tomato, or whole tomato kasi ibe-blender mo lang din naman yan siya. Ito siya mga tita, ganito ang mga binibili ko. Cut tomato ngayon ang binibili ko, pero minsan mga tita, whole tomato siya kasi bine-blender ko lang din naman. At kailangan din natin ng milk mga tita. Hindi to promotional video mga tita, kaya kahit anong milk pwede mong gamitin. At ito na yung mga ricados natin. Ito yung mga main ingredients dito mga tita, pero may mga ingredients din na optional siya. Pwede mong ilagay, pwede ding hindi. Depende sa mga tita, or kung hindi available sa bahay mo, wag mo nang pilitin. By the way mga tita, nakapagbayad na ba kayo ng tubig? Kailangan din kasi natin yun sa pagluluto natin eh. So ilagay mo yung kaldero mo, lagyan mo ng tubig at ilagay mo yung chicken mo. At ito na yung mga optional mga tita. Ito optional siya, laurel. At ito ding sibuyas, dahon, optional yan siya. At yung peppercorn, optional din yan siya mga tita. Pero itong asin mo, hindi yan siya optional mga tita. Kung wala kayang mga dahon-dahon, pwedeng asin lang ang ilagay mo. Tapos pakuluan lang natin yan siya. Kapag kumulo na yan siya, hinaan natin yung apoy natin at tanggalin natin yung mga bula-bula sa ibabaw, yung mga impurities niya. Linisin natin siyang mabuti mga tita kasi yung sabaw niya gagamitin din kasi natin mamaya. Pag malinis na siya, takpan mo siya mga tita, tapos mag-set ka ngayon ng 10 minutes sa mahina na apoy. And dapat talaga nakaset sa pinakamahinang mode yung apoy nyo para hindi tumigas yung chicken nyo. Pagkatapos ng 10 minutes nyo mga tita, patayin na natin ang apoy natin. Tapos tanggalin na natin yung chicken natin at yung mga panimpla natin. Linisin natin yung sabaw niya. At dahil nga may peppercorns tayo dito mga tita, linisin mo siyang maigi hanggang sa makuha mo lahat yung peppercorns mo. Or di kaya pwede mo siyang strainer mga tita para sigurado ka talaga. Kapag malinis na yung mainit na sabaw nyo, ibuhos nyo na yung macaroni nyo. Tapos wag yung sindihan mga tita kasi hindi natin yan siya papakuluan ba. I-half cook lang natin siya. Takpan natin ng 5 minutes. Sa mainit na sabaw mga tita, ma-half cook nyo na yung macaroni nyo in 5 minutes. O may natutunan ka na naman, you're welcome. Next is, hihimayin natin yung chicken natin. Unahin muna natin kunin, tanggalin yung skin niya. Yung skin ng chicken nyo mga tita, dapat hinihiwalay mo para hindi mahirap himayin yung meat ng chicken mo. Tapos hiwain mo lang yan siya, maliliit lang din. Tapos ilagay mo din sa separate na lagayan mo yung skin ng chicken mo mga tita kasi mamaya uunahin yun siya nating iprito ba. Ito palang meat ng chicken ko mga tita, sobrang init niya pero nasanay na ako, lagi ko kasi siyang ginagawa ba. Pwede namang palamigin nyo muna ang chicken nyo, kaso kapag pinalamig nyo siya bago nyo siya hihimayin, magdadry na yung mga meat niya. While kung mainit mo siya hinihimay, masarap yan siya mga tita pagkaluto niya, super juicy pa. Pati sa pagluluto mga tita, may consequences din talaga. Ngayon naman, bisitahin natin yung macaroni natin na nilagay natin sa mainit na sabaw natin na walang apoy. At i-check natin yung texture ng pasta natin. Medyo malambot na siya mga tita pero hindi pa to siya luto ba. Since medyo malambot na siya, tanggalin na natin siya sa mainit na tubig. Huwag niyong itapon yung mga sabaw mga tita. Huwag niyong itapon yung sabaw niya kasi gagamitin natin yan siya mamaya. Kapag ganitong procedure ang ginagawa niyo mga tita, hindi ma-overcook yung macaroni niyo. Tapos maghanda ka ulit ng kaldero or kawali or kahit na anong gusto mo. Tapos lagyan mo ng mantika. Ilagay mo na din yung sibuyas mo mga tita, tapos sindihan mo na yung apoy nyo. Lutuin na natin siya ng bahagya, yung parang medyo lumalambot-lambot na ba siya. Kapag medyo malambot na yung sibuyas nyo, lagyan natin ng asin mga tita para magiging masarap yung lasa niya. Ganyan daw yung pampasarap eh. Dapat luto talaga yung sibuyas nyo mga tita hanggang sa mag-golden brown siya. Tapos ilagay na natin yung chicken skin natin. At lutuin natin ng siguro mga 1 minute mga tita yung chicken skin natin para lumalabas-labas yung mga oil niya. Pampasarap din yun siya, pampadagdag ng lasa. At kapag okay na sa tingin nyo yung chicken skin nyo, ilagay nyo na lahat ng panimpla nyo maliban sa cheese nyo. So bakit nga ba hindi tomato sauce ang gamit ko mga tita? Kasi mga tita, mas malasa siya kapag yung tomato and can ang gamit mo tapos biniblender mo na lang. At dito din sa black pepper natin, pwede namang yung maliliit na powder talaga ang gagamitin natin. Itong akin, mas gusto ko kasi at nalalasahan yung black pepper talaga. Kaya yung malalaking pagka-powder ang ginamit ko. Mix natin siya maigi at lutuin lang natin siya siguro mga 1 minute. Yung tamang medyo kumukulo na siya. Tapos ilagay na natin yung chicken natin. At kapag nailagay na natin yung chicken natin, mix lang natin mabuti hanggang sa buong chicken natin matabunan ng sauce. Tapos kaya di ko tinatapon yung sabaw ng chicken na pinakuluan natin kanina mga tita kasi dito ko siya gagamitin. Ito yung pansabaw ko, hindi ako gumagamit ng tubig. Mas malasa siya mga tita kapag ginamit nyo yung sabaw ng chicken na pinakuluan mo kanina kaysa sa magtubig ka ba. At hindi din natin kailangan ng sobrang madaming sabaw dito kasi medyo half cook na yung macaroni natin. At ito naman mga tita, yung nilagay ko is sugar yun siya. Optional lang yun mga tita. Gusto ko kasing manamis-namis ba? Optional lang ha.
Pakuluan lang natin siya ng bahagya mga tita at isunod na natin yung gatas natin. Mix natin siyang mabuti. By the way mga tita, kung wala kayong gatas, pwedeng gumamit dito ng cream powder. Magdagdag lang kayo ng sabaw gamit yung sabaw ng chicken na pinakuluan nyo. At tikman natin kung medyo okay na yung lasa at dapat mag-a-adjust tayo mga tita kasi maglalagay pa tayo ng cheese dito. Tapos ilagay na natin yung macaroni natin. Ihalo mo lang din siya ng mabuti mga tita tapos mag-set ka ng 5 minutes. Lulutuin natin siya in medium fire. In medium fire mga tita, 5 minutes lulutuin natin siya. Pero wag natin siyang pabayaan dyan mga tita in 5 minutes. Halu-haluin natin siya paminsan-minsan para hindi siya dumukot. Ano ba yung dumukot mga tita? Para hindi masunog ba? Para hindi dumikit yung macaroni niya, yung macaroni nyo sa kaldero nyo. At habang patapos na yung 5 minutes nyo mga tita, yung liquids ng macaroni nyo medyo mawawala-wala na siya, mauga-uga na ba? So, i-check natin ang time kung ilang minuto ang natitira mga tita. Meron akong 45 seconds. So, ito pala mga tita, 30 seconds before ka mag 5 minutes. Ilagay mo na yung cheese mo para matunaw siya. Tapos i-mix lang natin ng mabuti mga tita hanggang sa maubos yung oras nyo. Huwag nyo tigilan sa pag-mix mga tita kasi yung cheese nyo is titigas yan siya. At ito na yung last touch natin mga tita. Kapag natapos na yung 5 minutes mo, ihain na natin agad siya para hindi malanta yung macaroni mo. At dahil nga may duda ako mga tita, titikman ko ulit yung lasa niya for the last moment. Wow, okay na and the time is up. Take note mga tita, kapag luto na yan siya, natapos nyo na yung 5 minutes nyo, ihain nyo na agad para hindi malanta yung macaroni nyo. Huwag nyong kalimutan ha. Thank you for watching my video mga tita at sana magustuhan nyo ang lasa nito. And PS pala, pwede kang magdagdag ng cheese pan-topping dito. Depende sa'yo. Kung mahilig na mahilig ka talaga sa cheese, pwede mo siyang damihan. Matutunaw din yan siya kasi mainit yung macaroni mo. Ciao!